Good morning. Salamat po sa bawat isa na nandito at muli atin pong mapag-aralan ang kanyang salita. Meron po tayong panibagong topic ngayon pong buwang ito. At sa ating pagpapatuloy, buksan po natin ating mga Bibles sa Mark chapter 13 verses 32 to 37. Mark 13, 32 to 37. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan po ulit. Sasabay po sa akin ng mga lalaki, then ang mga babae po ang sasagot. Okay po? Men, ready? Begin. But about the day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore keep watch, because you do not know whether the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. I say to everyone, watch. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat ulit sa panibagong buwan na inyong ipinagkaloob. Salamat po sa mga nagdaang buwan na inyo po kaming tinuruan ng mga bagay na dapat naming gawin habang ikaw, Panginoon, ay hinihintay namin. Habang hinihintay namin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Panginoon, sa amin pong pag-uusapan ulit ngayon pong buwang ito, nawa ang inyong salita ay tunay na kumilos. Ito po, Panginoon, ay mamunga sa amin pong mga buhay. At maintindihan namin ito, makita namin ang kahalagahan at ang relevance nito sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo ang inyong lingkod, may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Sapagat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong October 1988, ako po ay pumasok sa school na to. No? Ito po ay Baptist Bible Seminary and Institute. Sino nakapunta dito? Nakita ito. Okay? BBSI. I think si Teacher Ruby, hindi nyo na itatanong, dito rin siya nag-aaral. No, 5 years. 5 years nga, no? Hindi ba 6? Okay. So, nung pumasok po ako, ganito itsura ko. Yan. Namumukha nyo ba? Naalala mo yung mukha ko, no? Pogi pa ako dyan. Okay. Okay. Pero alam nyo, bakit ko pinakita yan? Sapagkat October nga ako pumasok. No? Hindi ako nakapasok ng June. Dahil kamamatay lang nung aking nanay. So sabi nung aking mga kapatid, huwag ka munang pumasok ng first semester. Let us establish our relationship muna kasi tayo na lang magkakapatid. So, pagdating ng October, yun, finally nag-enroll ako sa Baptist Bible Seminary dyan sa Taytay Rizal. Dahil sa October yun, kumbaga, yung mga estudyante na inabutan ko na first year, na freshman, used na sila sa activities. Kasi June pa lang, magkakasama na sila. So may mga kanya-kanya silang mga barkada. At dito po, pagka kayo ay napapunta sa Baptist Bible Seminary, sa BBSI, meron lagi dito kayo maririnig na buzzer. Biglang nagbabuzzer. Biglang. Yun. No? At yun po ang una kong napansin. Bakit lagi may buzzer? No? Every hour, nagbabuzzer. Tapos, every hour, napapansin ko yung mga estudyante, biglang tatayo, may gagawin, may pupuntahan. Samantalang ako, dahil nga bago ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Saan ako pupunta? No? At nung first time kong natulog dito, 5:15 ng umaga, nagbuzzer na. Akala ko may sunog. No? Kasi ang lakas talaga. Yun pala magdi-devotion na. No? Kumbaga, first call for devotion. No? Then, 5:30, magbabasar sa uli. Kailangan, gising na kayo para mag-devotion na nga. Then, 6 o'clock, magbabasar siya ulit. No? Dapat tapos na kayo, pupunta na kayo sa dining hall. No? Para kumain. Then, after 30 minutes, magbabasar siya. Dapat tapos ka na kumain. Babalik ka na sa dorm mo, kailangan mag-prepare ka na for the first subject. Kasi pagdating ng 7 o'clock,
magbabazar siya ulit. Tapos, kailangan ready ka na. 7:20, start na ng klase. So, imagine that, October, nandun ako, parang, ano nangyayari? Hindi ko alam kung anong gagawin ko, saan ako pupunta. Salamat na lang sa Panginoon sa isang estudyante na freshman din, na naawa sa akin. Ang pangalan niya ay Daniel Tulyaw. Hindi pa nga ako nakapagpasalamat sa kanya. Pero ang ginawa niya sa akin, inalalaya niya talaga ako, sinamahan niya ako. Hindi siya madaldal na tao. Tahimik lang siya. Sinasabi niya sa akin, Eleno, ganito nang gagawin natin ngayon. Eleno, ganito nang gagawin. Eleno, ganito nang gagawin. Kakain na tayo. First subject na. Second subject na. Siesta na. Ganon. For 3 months, ganon ang ginawa niya. At salamat sa kanya sapagkat dahil sa pagtsatsaga niya sa akin, nalaman ko kung ano ang mga kahulugan ng mga buzzer na yun. At sa awa ng Panginoon, dahil sa nalaman ko na kung ano yung mga kahulugan nun, kailan ako gigising, anong gagawin ko, saan ako pupunta. Awa ng Diyos, after 6 years, nakagraduate ako. Ganyan ang tsura ko after 6 years. May may difference? Lumabo na yung mata. So, salamat sa Panginoon sapagkat yun nga, once you know kung ano yung dapat mong gawin, matatapos mo siya. Di ba? Pagka nalaman mo kung ano ang dapat mong gawin sa oras na ito, ay magagawa mo ito ng mahusay, ng maayos. Ganun din po sa ating Christian life, mga kapatid. When you know kung ano ang dapat mong gawin as a Christian, living in this earth, ma-accomplish mo siya. Magagawa mo yung kalooban ng Diyos sa'yo, sa buhay mo. Kung alam mo. At kung may aalalay sa'yo. Kasi kung halimbawang kumbaga, parang yung ibang tao kasi ayaw nung tinuturuan. Hindi, kaya ko to. Ako nang bahala. Di ba may mga ganun? Parang, I don't need your help. I can do this. Pero kung ganun ang ugali ko, siguro, during those times, baka hindi ako nakatapos. Kasi hindi ko nga alam kung saan ako pupunta Baka nainis lang ako, nagalit ako, at nag-quit. Pero, once you humble yourselves, to the instruction, lalo na, doon sa isang tao na nakakaalam kung ano yung gagawin, then you will finish your course. Di ba? Ganun din mga kapatid sa atin pong buhay. Tayo pong lahat, hindi natin alam kung anong nangyayari tomorrow. Sa Bible study ko nga kagabi, sabi ko sa kanila, in fact, even yung ginawa natin ngayon, pagdating ng bukas, hindi mo na siya maaalala ng ganong kadetalye. Meron ba sa inyong ganon, may photographic memory? Yung every minute, natatandaan nyo yung ginawa nyo kahapon? Di ba yung mga mga big events lang ang naaalala natin? And then, unti-unti na yung mawawala, malilimutan mo. Di ba? Ang Panginoon, mga kapatid, ngayong umaga, alam niya yung nakaraan natin, yung ating present, and yung ating future. At ang maganda dito sa pagkaalam ng Panginoon sa ating past, present, and future, nakalagay dito sa Bible, na mapapag-aralan natin. Kasi mga kapatid, kung hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan, ayun nga, maliligaw ka ng landas. Mahihirapan ka. And sometimes, pag hindi mo alam, kahit sino na lang magturo sa'yo, sasama ka doon, maniniwala ka doon. At yun nga, maliligaw ka ng landas. Mga kapatid, ngayon pong umaga, kung inyong mapapansin, ang atin pong topic na pag-uusapan ngayong June ay yung knowing the time. Di ba napag-usapan na natin yan, Pastor, ng February? Di ba? Actually, nung January pa dapat. Pero bakit pag-uusapan natin siya ulit? Yun nga, dahil malilimutin tayo. Dahil sa nasa kalahati na tayo ng taon, I believe we need to rewind. Kailangan nating magbalik tanaw. We need to remember bakit ba natin pinag-aaralan to? Ano ba ang gusto ng Panginoon na
mangyari sa atin ngayong 2024. No? At yun nga, ang tema ng Mindoro Ministry, no, hindi lamang ng satellite, kundi ng lahat po ng mga churches na nakapailalim sa Mindoro Ministry ay knowing the time. Pag-alam sa kapanahunan. Yung time po dyan, hindi yung oras, hindi yung makikita nyo sa relo, kundi yung panahon, season, or period. Knowing the period. Okay? So, ngayon pong umaga, sana maalala natin, ma-refresh tayo, no? Ano ba ang dapat nating malaman sa ating pong kapanahunan? Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon pong umaga, know the time. Know the time. Alamin mo kung ano ang oras o ano ang kapanahunan. Meron pong isang writer noong 1576, si George Petay. Petay ang pronunciation. Ang sabi niya, I think siya ang nagsimula nitong quotation na to. At marahil ito ay alam ninyo. Ang sabi niya, what you don't know cannot hurt you. Di ba? Ang literal pagkakasabi niya ay ano nga? Yun na nga lang para kasi English King James version yung ano niya eh. Pero yun, what you don't know cannot hurt you. Sa isang banda, tama yun. Pero in many instances in our lives, I think it's wrong. Hindi dapat. For example, your health. Di ba? Hindi mo pwedeng i-apply yung what you do not know cannot hurt you. You have to know kung ano ang condition, your physical health. Kasi, kung hindi mo alam kung ano ang physical condition mo, at yung pala may sakit ka na, di ba? Pagka nalaman mo, huli na. Katulad daw ng pancreatic cancer, wala daw yung symptoms. No? Wala yung sasakit ang ulo mo or may sasakit sa iyong katawan. No? Para ma-correct mo daw yun, no? Maagapan mo yun, dapat regular ka nagpapa-check up. Pero kung sabi mo, wala naman ako nararamdaman kaya hindi na ako nagpapa-check up, yung pancreatic daw, cancer, pagka nalaman mo na meron kang cancer, that's, huli na ang lahat. Di ba? Kaya itong quotation na ito, now, what you don't know cannot hurt you is not applicable to all instances. Lalo na mga kapatid, pagdating po sa ating mga spiritual na pamumuhay. No? Delikado kung ganito ang prinsipyo mo. What you don't know won't hurt you or cannot hurt you. When you do not know where to go after this life. No? At hindi mo na siya inalam hanggang sa ikaw ay mamatay. It will destroy you, mga kapatid. Hindi lang it will hurt you, but it will destroy your life. So we need to know, no? Especially yung atin pong pinag-aaralan, we need to know the time. Kasi sa pamagitan po nito, mas magiging maayos ang ating pagkilos, no? Mas magiging maayos ang ating pag-iisip. Mas magagawa natin yung dapat po nating gawin. Kung babalikan po natin, itong ating binasa, ito pong Mark chapter 13, verse 32 to 37, meron tayong tatlong makikitang reminders, no? Or paalaala sa bawat isa about knowing the time. No? Why we should know the time. Bakit kailangan nating malaman ang nangyayari sa kapanahunan? Okay? Ang una, makikita natin, the appeal to know the time. Ang panawagan, no? Ang pakiusap to know the time. Okay? So, kung babalikan natin itong Mark chapter 13, verses 32 to 37, ito po ay panahon na malapit ng mamatay ang Panginoong Jesucristo. No? Possible na 1 month na lang, no? Ang Panginoong Jesucristo ay ipapako na sa krus nito. Kaya, sinasabi na niya kung ano ang mga mangyayari in the future. Okay? Ang sabi niya, but about the day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, be alert,
you do not know when that time will come. Okay? And then, sabi dyan sa verse 34 and 35, it's like a man going away, he leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at the midnight, or when the rooster crows, or at dawn. And then sa verse 36 and 37, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. No. Yung watch yan, hindi yung manood kayo ng TV, but magpuyat kayo, or be aware. No? Or, ang ibig pong sabihin pa rin nito, be alert. No? Dapat alam mo kung ano ang nangyayari. Dito po sa passage na ito na binasa natin, ang sabi ng Panginoon dito, walang nakakaalam ng kanyang pagbalik. Okay? Ang point niya doon ay yung eksakto na kanyang pagbalik. Gabi ba ito? Umaga? Madaling araw? No? Hindi sinabi, and even the Son of God doesn't know when. No? Only God the Father knows. Okay? At ganun po ang ginawa ng Panginoon, no? Para tayo pong lahat ay magbantay. Kasi sa palagay nyo, kung sinabi ng Panginoon ang date ng kanyang pagbabalik, ano kaya ang ating magiging klase ng buhay? Kung alam nyo yung date, halimbawa, December 16. Oh, naku. Ay, na yung napa-end yung dalawa. Hindi, pwede, no? 17. 17. Anyway, what if nagbigay ng date ang Panginoon ng kanyang pagbabalik? Anong gagawin kaya natin mga Kristiyano? Halimbawa, sinabi niya na in 5 years time, babalik na ako. Siguro yung iba ay magre-relax muna, no? Magiging adventurous muna kasi matatapos na ang mundo, no? Babalik na ang Panginoon, no? So gagawa muna sila ng mga bagay na hindi pa nila nagawa, no? And then sa last year, doon na lang magseseryoso. Nakuha niyo po ako? O kaya, yung 1 week, last 1 week, no, doon lang mag-aayos. Pagka ganun daw mga kapatid, wala kang faith, hindi madidevelop yung iyong faith. No? Ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin ay ma-develop ang ating pananampalataya, no, sa Kanya. Kaya hindi siya nag-set ng mga dates. No, para lagi natin siyang intayin, lagi natin siyang bantayan. At ang sabi nga dito, sana sa Kanyang pagbabalik, no, sana hindi tayo matagpuan na natutulog. Okay? At dito, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, you watch. No? Magpuyat kayo, magbantay kayo. No? Sa muling pagbabalik ng Panginoon. By the way, yung time dyan na binabanggit ay yung period of time of His coming back. As I've said a while ago, hindi sinabi ng Panginoon yung eksakto, no, na date ng kanyang pagbalik at eksaktong oras. Pero ang kanyang ipinakita sa atin ay yung period of time, yung panahon na malapit na siyang bumalik. Nagbigay po siya ng mga paraan para malaman natin. At mamaya makikita po natin yan. Pero ngayon pong umaga, ang gusto ko pong makita natin sa puntong ito, dapat alamin natin ang kapanahunan. No? Sana hindi tayo mabuhay ng bahala na si Batman. No? Kung ano ang dumating, yun ang aking tatanggapin. No? Mga kapatid, sa atin pong pag-aaral nito, meron po tayong dapat gawin. No? Meron tayong dapat isa isip at saka isa puso para maging handa po tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Para sa muling pagbabalik ng Panginoon, you are not sleeping. No? Ang ibig sabihin niyang sleeping dyan ay not prepared. Ngayong umaga,
Kung darating ang Panginoon ng alas 12 ng tanghali, prepared ka ba? Sabihin mo na, I'm ready. No. Nagawa ko na yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Gising ako. Hindi ako natutulog. Diba? Sa bawat araw ng buhay natin, are we preparing ourselves sa pagbabalik ng Panginoon? Merong isang matanda, 78 years old. Every morning, paggising niya, ang una niyang pag siya nag-pray, pray siya lagi. At ang lagi niyang sinasabi, Lord, it might be today. For the past 50 years, ganun daw lagi ang kanyang pinagpipray. It might be today. Marahil ngayon. So, naisip niyo ba yun na maaaring ngayon dumating ang Panginoon? Maaaring bukas. Maaaring sa panahon na hindi natin inaasahan. At yun ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon dito. Kaya kailangan tayo magbantay. Kaya nakikiusap siya sa atin. No? That's why He's appealing to us to know the time. No? Kasi His coming ay unannounced. Parang ang isang magnanakaw ang kanyang pagdating. No? Di ba, alam natin, ang mga magnanakaw, hindi yan nag-a-announce. Di ba? Sa Bible school, dami magnanakaw doon. Meron akong kaklase, 5 yung Levi's niya. Lahat original yun. No? 501. Nanakaw yun ng isang gabi lang. Kaya talaga nagwawala siya. No? Imagine that, magkano yung Levi's. Hindi pa nun uso sa amin yung mga, anong tawag dito, mga fake, mga imitation that time. Basta nakita ko yung kanyang pantalon na yun niya, original. At yun ang pinagmamalaki niya. Nanakaw. Nanakaw nung mga magta-tricycle dun sa kabilang bakod. So, hindi mo inaasahan. Kasi kung alam mo na nanakawin yun that night, isasampay mo ba yun? Diba? Ganun ang mga magnanakaw, unannounced. At alam nyo, ang pagbabalik ng Panginoon, unannounced. Mga kapatid, ganito po. Saan kaya tayo matatagpuan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik? Ano kaya ang ginagawa natin? Diba? Kaya napakahalaga, mga kapatid, nitong appeal yan. Salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng warning. Diba? Ng paalaala. Hey, anytime pwede akong dumating. Kaya kailangan, pagdating ko, sana hindi kayo natutulog. O sana hindi kayo malayo sa kalooban ko. No? Sana naandito kayo sa lumalakad sa kalooban ko. Sana, ito ang aking prayer. Sana pag dumating ang Panginoon, nandito tayong lahat sa church. Di ba? Para mag-iiba lang tayo ng venue sa ating worship service. No? Ma-upgrade ng 100 million times yung ating place of worship. Di ba? Sobrang gaganda yung ating mga boses sa ating pagkanta pag dumating ang Panginoon. Di ba? Sana yun po ang ipanalangin natin every day, that the Lord, when He comes, He will not find us sleeping. Tayo po ay nagtatapat pa rin sa gawain niya. Tayo po ay sumusunod pa rin sa kanyang kalooban. Okay? So yan po ang appeal ng Panginoong Hesukristo. Yan ang sinabi niya, you watch. Magbantay kayo parating. Lahat ng inyong aksyon, lahat ng inyong iniisipin, nawa ito ay according sa kalooban ng Panginoon. Okay po? So, yun po ang una na makikita nating paalaala, the appeal to know the time. Second, the attainability of knowing the time. Ano ibig sabihin ng attainability? The possibility of knowing the time. Posible po na malaman natin. Again, not the exact time, but the period of time. No? Ginawa ng Panginoon, na pwede nating malaman, kung malapit na siyang dumating. Sapagkat yung iba, kaya hindi, kumbaga parang ini-ignore nila itong truth na ito na mababasa natin sa Biblia, sapagkat
parang ang sabi nila, ay, yung mga pastor lang ang pwedeng makaalam yan. No? Yung mga talagang tutok na tutok sa pag-aaral ng Bible, yun lang makakaalam yan. No? In fact, may mga tao nga na nagbibigay na ng dates. No? Tandaan niyo ito mga kapatid, ha? Pag nagbigay na ng dates, yung pagdating ng Panginoon, false prophet yun. No? Huwag kayong maniniwala, huwag kayong susunod kung ano man ang sabihin niya. No? Pagka nagsabi ako ng date dito, na pagbalik ng Panginoon, lumipat na kayo ng church. Kasi false prophet na ako. No? Kasi hindi yun ang tinuturo ng Bible. Pero ang Panginoon, nagbigay siya ng paraan para makita natin na malapit na siyang dumating. Okay, papaano? We need to study the Word. No? Malalaman po natin na malapit nang dumating ang Panginoon kung tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung babasahin po natin ang sulat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, lalo na po dito sa New Testament, makikita po natin dito na paulit-ulit na sinabi na maghanda kayo, no? Dahil malapit na dumating ang Panginoon. Pag nakita nyo na itong mga signs na ito, no? Malapit na akong dumating. Sabi pa dito sa pangalawa, you observe the world. Okay? Ano nangyayari sa sanlibutan? Nasabi niyo na ba dito sa mga nangyayari sa atin? Nasabi niyo na ba sa inyong sarili? Or may nagtanong na ba sa inyo, ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Bakit kakaiba? No? Sa aming medyo matagal na sa mundo. No? Kaya namin i-compare yung difference 20 years ago. No? Talagang ibang-iba sa panahon natin ngayon. At siguro kahit din kayo ng mga kabataan, 5 years ago or 10 years ago, makita nyo yung difference. Sa lahat ng bagay, sa panahon, sa weather natin, sa kabuhayan natin, sa lifestyle natin, napakalaki ng difference. Di ba? Sabi nga ng iba, ang sarap maging bata, simple lang ang buhay, simple lang ang problema. Totoo yun, Pero ngayon, ang daming komplikasyon. Kaya mga kapatid, malalaman po natin kung ano ang nangyayari sa kapanahunan, kung malapit na siyang dumating, through studying the Word of God and through observing what is happening in the world. Sapagkat ginawa po ng Panginoon na talagang mapapansin niyo yun. Mapapansin natin na may nangyayaring kakaiba sa mundo natin ngayon. Okay? Ang sabi sa Mark chapter 13 verses 5 to 8, basahin nga po natin. Ready? Begin. Jesus said to them, watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am He, and will deceive many. When you hear of wars and rumors of wars, do not be alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be earthquakes in various places, and famines. There are the beginning of the birth pains. So ito po ay recorded din sa Matthew chapter 24 and 25. Ito pong account na ito. At ang sabi ng Panginoong Kristo, magbantay kayo at sana hindi kayo madaya. Okay? Hindi kayo malinlang ng mga tao na nagsasabi na ako ang Kristo. Okay? Ako ang daan. So, siguro naririnig nyo na yung taga rito sa Pilipinas, na nagsasabi na, He is the appointed Son of God. Hawak ko buhay ninyo. Grabe, nakakakilabot yun. Yung mga ganong claims. Di ba? Pero, I'm sure, sa mga lilipas pa at dadaan pa ng mga panahon, marami pang maglalabasan yan. Na magsasabi na, they are the Savior. I am the Christ. Dito kayo sumunod sa akin. At ang nakakalungkot, marami ang, yan sabi dito, and will deceive many. Marami ang madadaya. Sana walang isa dito sa atin ngayon ang madadaya. Okay? Hindi po tayo madadaya when we know the time.
when we are studying the Word of God, tandaan po natin yon. Hindi kayo pwedeng madaya. Parang sa mga bankero nga, sa mga work sa bangko, ang sabi nila, para malaman mo kung fake or hindi fake or genuine yung pera, kailangan masterin mo yung genuine. Yun lang. Hindi mo kailangan humawak ng maraming fake na pera para malaman mo kung ano yung fake. Ang i-focus mo lang yung sarili mo sa paghawak ng genuine money. Ganon din po sa atin pong pamumuhay sa mundong ito. Lalo na sa malapit ng pagdating ng Panginoon. Mag-concentrate po tayo sa katotohanan. Ang sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, pag malapit ng dumating si Jesus, maraming magsasabi that I am the Christ. Ang ibig sabihin nun, pagka narinig nyo na yun, malapit na dumating ang Panginoon at false Christ yun. False prophet yun. Kasi sabi ni Christ niya, according to His word, maraming darating na yan. And then, katulad ng napapag-aralan natin, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Okay? According po sa world population statistics, meron pong 13 international wars today. Okay? Alam po natin ang Ukraine and Russia. Alam po natin ang Gaza and Israel. At marami pang iba. Yung sa Yemen pala, meron ding gera ngayon. At rumors of wars, itong attempt ng China, talagang nangangamoy na ito. Pero nag-ano lang tayo, siguro kung tayo ay superpower, inatake na natin yan. Pero as much as possible, kung pwedeng madaan sa santong dasalan, ika nga, sa diplomasya, gagawin talaga natin. Pero sabi nga ni FPJ, pag puno na ang salok, ang gagawin, dapat ka nang kalusin. Pero hindi ko alam paano natin kakalusin ang China. Pero these are rumors of wars. Sana hindi mangyari, sana hindi matuloy, kasi kawawa talaga tayo. Sana sa iba na lang, yung mga magagaling na lang. Pero, yun nga, rumors of wars. And then, earthquakes in various places. Alam niyo ba nung June 1? Kahapon, lumundol sa Davao. Pero 4.6 lang. Nung March 31, lumindol naman sa Ilocos. 4.7. Pero yun, mararamdaman mo na yun. Dito sa Metro Manila, ramdam mo na yun yung intensity 4. Di ba? So, almost every minute ay merong lindol na nararamdaman tayo. Ang ipanalangin nga lang po natin, yung tinatawag na the big one, ay hindi mangyari dito po sa Metro Manila. Although talagang tayo po, pagka dumating the big one na sinasabi, yung 7, intensity 7, o magnitude, talagang marami ang mamamatay, maraming structures ang masisira. Yan po ang mga tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. Sabi niyan, famines, tanggutom. Dahil po sa mga gera, tumataas ang bilihin. Yan ang dahilan bakit ang ating gas at diesel ay tataas ng malaki, bababa ng konti. Tataas ng malaki, bababa ng konti. At dahil dyan, ang daming tumataas din ng mga bilihin. Ang daming hindi na nakaka-afford. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpo-provide po ng mga pangangailangan natin. Pero yung iba po ng mga nasa probinsya, sa mga malalayong lugar, alam po natin kung ano ang nangyayari sa kanila. Ano yung mga struggles nila. Di po ba? Again, nangyayari po ito dahil malapit nang bumalik ang Panginoon. So, kung mag-aaral ka na sa salita ng Panginoon at titingnan mo kung ano nangyayari sa mundo, magkapareho siya. Di ba? Kumbaga, kinukonfirm ng sitwasyon ng mundong ito, yung sinabi ng Biblia. At ito pong sinabi ng Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago pa ito, na prophecy. At ngayon po natin, nakikita yung napakarami. Kaya, hindi,
Kaya ang pwede mong maging conclusion, no? Dahil po sa mga nangyayari ito, ay malapit na dumating ang Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, hindi natin kayang pigilan ang pagdating ng Panginoon. No? Pero ang kaya nating gawin ay handa ang ating pong mga sarili. Di po ba? Ang mundo po natin ay may simula at ito po ay may katapusan. Dahil po sa kasalanan, kailangang wasakin ng Panginoon ang sanlibutan ito para siya po ay makagawa ng panibago na mag-i-stay forever. In fact, the original plan of God sa mundong ito ay magpawalang hanggan. No? Yung creation niya. Kaya lang si Adam and Eve, kinain niya yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. Kaya pumasok ang kasalanan. Pero, salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pinili na paraan para ma-restore yun ay hindi yung wasakin tayo ulit. Diba kung tayo yun, halimbawa, gumagawa tayo ng paso at pangit, anong gagawin natin? Wawasakin natin yun, imumold ulit natin. Ang Panginoon hindi, talagang hinayaan niya na magpatuloy, at dahil siya ay Diyos, gagawa, kumbaga babaguhin niya. From that form, babaguhin niya. Hindi niya wawasakin, kundi babaguhin niya. So tayo, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, marami tayong mga weaknesses. Marami tayong mga, kumbaga pagtitingin tayo sa salamin, parang, ikaw ba talaga yan? Marami tayong pula sa ating pong mga sarili. Marami tayong gustong baguhin. Diba? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, in a twinkling of an eye, aayusin niya. Gagawin niyang perfect tayo pong lahat. Kaya ito po yung exciting sa muling pagbabalik ng Panginoon. Maraming mga tao ang ayaw pag-usapan ito, kahit mga Christians, natatakot tayo na pag-usapan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi akala natin, pagbalik niya, tapos na ang kaligayahan natin. Hindi natin alam kung ano na mangyayari. Pero ang promise ng Panginoon, ito po, ang sabi sa Revelation chapter 21 at saka sa 22, there will be no more nights. There will be no more crying, no pains, no imperfections, no sin, no blackout and brownout. Ang ilaw sa langit ay magpa sa walang hanggan. Di ba? At ang maganda doon sa kuryente sa langit, libre. Ngayon, nagrereklamo tayong lahat. Di ba nagtaas ang lahat ngayon ng mga bills natin? Dahil nga dito sa El Nino na ito. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon, pagka tayo ay tumira na, sa bagong langit at bagong lupa na gagawin ng Panginoon sa atin. Everything is free. At walang hanggang kasiyahan, katuwaan ang mararanasan po natin. Of course, ang tao lang na makakaranas nun ay yung tao na may Kristo sa kanyang puso. Yung tao na tinanggap niya si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Yung tao na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, humingi ng tawad at pinapasok niya ang Panginoong Hesukristo para maghari sa kanyang buhay. This is not for everybody. Kundi sa tao lang na may Kristo sa kanyang puso. Kung wala kang Kristo sa iyong puso, I'm sorry, hindi ka kasali dito. Pero yun nga, sana bago dumating ang Panginoon, isuko natin buong buhay sa Kanya, tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang promise niya sa atin, He will give us eternal life. He will give us an abundant life. Aayusin niya po ang buhay po natin. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita natin na paalaala ng Panginoong Hesukristo about knowing the time. It is attainable. Pwede po nating malaman. Not the exact date, again, kundi yung period, na malapit na siyang dumating para makapaghanda ka na. Diba? Para makapaghanda ka na. At ang prayer ko ngayong umaga, mga kapatid, after hearing this message, sana mag-start na tayo.
let us decide, no? I will prepare for the coming of the Lord. No? I will make sure, no, that when the Lord Jesus Christ comes, I am not sleeping. No? Hindi ako natutulog. No? Darating siya na nandyan ako, nagbabantay. Okay po? So, ang panghuli natin pong makikita, by the way, ito pa po, sa Matthew chapter 24 verse 14, isa pang tanda na pinakita niya, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Okay? So dito, makikita po natin sa Matthew chapter 24 verse 14, yun nga po, ang mabuting balita ay may babahagi sa buong mundo. At dahil nga po sa internet, no, ang buong mundo po ay naging accessible. Diba? Alam niyo po ba kung anong bansa ang may pinakamabilis na internet connection? May idea kayo? Ha? Korea? Number 8 lang ang Korea. Number 4 ang China. Ang number 1 ay, Philippines? Yung mobile mobile na internet, ay Dubai, no? UAE. Ito daw may pinakamabilis. Alam niyo kung gaano kabilis? Teka. Yan. 269.41 Mbps. 269. No? Alam niyo ba kung ilan ng Mbps ang Pilipinas? Ano yun nakalagay dito? 28 lang. Diba? Hindi ba totoo? Okay, 28 lang. Yung 10 Mbps nga, okay na sa atin eh. Di ba? Pero imagine, sa UAE Emirates, 269.41. Ganun kabilis. Siguro hindi po ba nape-press yung cellphone mo, na agad. Nakakonect na siya. Ang pinakamabilis naman daw na yung Wi-Fi ay sa Singapore. No? Sa Singapore. So, ang Pilipinas, alam natin yan, 20-21 lang lagi Mbps. No? At yun nga alam natin na yun ang sabi. Pero kung titingnan mo talaga sa metro, parang 10 lang siya o 15. No? Pero ano po ang point ko dito? Ang bilis na ng communication ngayon, mga kapatid. Kaya ito po, dati parang siguro nung nabasa ito ni na Pedro noon ng mga naunang mga Christians, parang paano mangyayari yan? Di ba? At siguro tayo, mga pinanganak ng mga 70s, hindi pa natin ito kayang maunawaan. Pero ngayon, di ba? Ngayon, talagang posibleng-posible na maabot na ang lahat ng mga tao ng gospel. Marahil meron lang iniintay talaga na isa o dalawa, no? Na hindi pa nakakarinig, hindi pa nasishare ng gospel. Kasi sabi diyan, pagkatapos nun, then the end will come. Pagka lahat ay nakarinig na, pag lahat ay nabigyan na ng warning, pag lahat ay na-share na ng gospel, that's the time the end will come. Darating na ang Panginoon. Kaya, ito mga kapatid, hindi natin alam kung nasan yun. Yung huling taong yun. Kaya kung halimbawa iisipin mo na, malayo pa yan, matagal pa yan. Malay natin, dadalwa na lang, o lilima na lang, yung hindi hindi na-share ng Word of God. So, pag hindi ka naghanda, ay aabutan ka ng Panginoon na natutulog. Sana lagi tayong maging handa. At lagi nating i-share itong magandang balita. No? Malay nyo, yung share ninyo pala, siya yung last, no? Na kailangan share para bumalik na ang Panginoon. So, yan po ang gusto ko pong makita natin dito sa pangalawang reminder. Ang pangatlo, the advantages of knowing the time. Ano ang advantage natin? Pagka alam natin ang mangyayari sa kapanahunan. Una, we will have a right attitude.
magkakaroon po tayo ng tamang pagtingin o pag-uugali. For example, ito nga, ang dami ng gera, ang dami ng taggutom na nangyayari, madami ng kalamidad na nangyayari. Anong attitude natin? Anong maiisip natin dyan? Matataranta ba tayo? Matatakot ba tayo? Pagka alam natin na dapat mangyari ang mga bagay na yan. Di ba, makakalma ka? Siyempre matatakot ka, pero makaka-recover ka. No? Kasi maalala mo, kailangan mangyari yan eh. Di ba? Magkakaroon tayo ng tamang attitude. No? Hindi tayo matataranta, hindi tayo matatakot. At kung sakaling may makakakilala tayo na nagpapanik na, no, naku, katapusan na ng mundo, anong mangyayari sa atin? Alam niyo ba, that's the best time to share the gospel to them. No, ang sabi ng Bible, kailangan mangyari yan kasi malapit nang dumating ang Panginoon. At kung halimbawang mapansin nila, bakit napakakalmado mo lang? No, sabihin natin, dahil may Kristo ako sa aking puso. No, kung gusto mong maging kalmado rin, tanggapin mo sa Jesus bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang promise niya, no, kailangan mangyari ito, sapagkat sa muli niyang pagbabalik, kukunin niya tayo. He will make us perfect. Ngayong umaga, mga kapatid, dito sa mga nangyayari sa atin, kapaligiran, ano ang inyong reaction? Kayo ba ay natatakot? No? Kayo ba ay nagpapanik? No? Naalala niyo ba ito? Promise ng Panginoon. No? Ano ang inyong pinagpe-pray? Pinagpe-pray niyo ba na, Lord, sana mawala na itong mga gerang ito. Sana mawala na itong mga taggutom na ito. Yun ba ang inyong prayer? Alam niyo po ba, mga kapatid, mali ang prayer na yan. Dahil hindi yan sasagutin ng Panginoon. Ang dapat nating ipag-pray, mga kapatid, once na makita natin ito is that we will remain faithful in spite of this. Kasi hindi yan mawawala. No? Itong mga lindol na ito, madadagdagan pa to. Itong mga gerang ito, dadami pa yan. Itong mga false prophets na ito, itong mga calamities na ito, dadami at dadami pa yan. Hindi mo pwede ipag-pray na sana mawala ang lahat ng mga yan. Hindi po. Pag-pray natin that God will strengthen us. No? That all of us will remain faithful. That all of us will remain awake. Okay? Hindi tayo magki-quit, hindi tayo magda-doubt. No? Patuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon. At nawa, every time na makikita po natin itong mga ito, sana ang ating attitude ay, I have to do more. Okay? Gusto kong gawin ang kalooban ng Panginoon. It's about time na gawin ko na talaga. Seryosohin ko na to. So, hindi lamang po right attitude, but right action. No? Kung may tama kang pagtingin sa mga nangyayari, alam mo ang gagawin mo. Di ba? Pakikita po natin, sabi dito, if he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, you watch. Meron kang tamang action. Hindi ka matutulog. Diba? Na-experience yun na ba na meron kayong gustong mapanood na bawa sa basketball? Kaso ang game ay 1 o'clock in the morning. No? Kaya 3 o'clock in the morning. Na-experience ko na hindi ako matulog. Inabangan ko talaga, no? Para mapanood ko siya. No? Talagang pagka inaantok ako, inom ako ng kape. para hindi ako antukin, para hindi ko siya ma-miss. Diba? So gumagawa tayo ng paraan pagka meron tayong gustong mapanood, no? Or kung halimbawa meron tayong bisita na darating na madaling araw ang dating, talagang sinisikap natin na magising. Diba? So dito po, mga kapatid, ang reminder ng Panginoon sa lahat ng makakarinig ng salitang ito, tayo po ay manatiling gising. Ano?
Ano pong ibig sabihin nun? Nawa ang lahat ng ating gagawin, lahat ng desisyon na atin pong gagawin sa buhay na ito, sana po ito lahat ay naaayon sa salita ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 31, anong sabi doon? In everything you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. No? Lahat ng gagawin mo, no, iinom, kakain, no, dapat gawin mo yun para sa kakaluwalhati ng Panginoon. Yung trabaho mo, no, yung pag-aaral mo, sana gawin mo yung work na yan to glorify the Lord, to bring glory to Him, no, to be a witness, no, to everyone na nakakakita sa iyo at lalo tigit sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ganito magtrabaho ang mga Kristiyano. No, ganito mag-aral ang mga Kristiyano. Ganito makipag-relate ang mga Kristiyano sa mga tao. Okay? So, mga kapatid, kung alam natin ang kapanahunan, magkakaroon tayo ng tamang action at tamang attitude, no, sa ating pong buhay. Yan po ang advantage natin. May iwasan natin yung mga dapat nating iwasan, no? Mauuna natin yung mga dapat nating unahin. Naalala ko nung lumindol nung 1996 sa Bicol, nung naramdaman nila yung yung lindol. Alam niyo, sabi nila, mag-ayos na tayo ng buhay natin. Magpakabait na tayo. So nagpakabait sila. So nung hindi naman pala ganun kalakas yung lindol, no? Hindi pa pala tapusan ng mundo, no? So yun, ulit sila, nagpakaligaya, ano? Tama ba yung word na walwal? Nagwalwal sila. Kasi minsan nagsiseryoso lang tayo pagka yun nga, malapit na yung katapusan, di ba? Yung nanay ko at saka tatay ko, pag lumuluwas sila, pag alam kong malapit na silang dumating, wala pa cellphone nun eh. No? Kaya hindi mo alam kung anong oras sila darating. No? Ang bilin lagi sa akin ng nanay ko, pag luluwas sila dito sa Manila, ops, maglinis ka ng bahay. Ha? Pakainin mo yung mga alaga natin. So, napapakain ko yung mga alaga namin, pero yung paglilinis ng bahay, yung lagi ang nakakalimutan ko. So, pagka naalala ko na, oops, anong oras na? Hataw talaga ako sa paglilinis. Kasi, anytime, darating na ang aking mga parents. At, kaya ako natataranta parati na maglinis ng bahay sapagkat na-experience ko na yung dumating sila na hindi ko ginawa yung inutos nila. Dahil sa, nakalimot ako sa oras. Napalo ako. May mga pasalubong sa akin na hindi binigay. Diba? Ngayong umaga, mga kapatid, if we will look at the Bible, kung titingnan natin ang kapaligiran, kung manunood tayo ng news, ano po, hindi na po natin pwedeng i-deny na malayo pa. No? O hindi na natin pwedeng i-deny ang malapit na pagdating ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, huwag mong pansinin yan. No? Hindi natin to pwedeng baliwalain, mga kapatid. Ang prayer ko po sa bawat isa sa atin, that the Lord will not find us sleeping, katulad po ng sabi ng Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat, no, sa atin pong mga ginagawa, sa atin pong mga sinasabi, nawa gawin natin ito, no, para matagpuan tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. Meron po tayong tatlo na nakita ngayong umaga na paalala ng Panginoon about knowing the time. No? Yung appeal, the attainability, and the advantages of knowing the time. Mga kapatid, when you know the time, hindi kayo malulugi. Ano? Ito, nakita natin yung advantage. No? Tayo po ay malaki ang mapapakinabangan. It's for our own good. Ano po? Kaya, pag hindi po tayo, o
O pag hindi natin ito pinakinggan, kung babaliwalain po natin ang mensahe ito, ay sobrang laki ng pagkalugi po natin pong mararanasan. Pero kung atin pong gagawin kung ano ang utos ng Panginoon, no? Kung tayo po ay mananatiling gising, mananatiling maglilingkod sa Panginoon, napakadami na advantage, napakaraming blessing po na matatanggap ng bawat isa sa atin. And I hope and I pray na ang bawat isa sa atin dito, ngayong nakikinig, no, ay matanggap lahat ng mga pagpapalang yun. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa inyong itinuro sa amin ngayon pong umaga. Dahil minsan sa hirap ng buhay, sa maraming mga pagsubok na nararanasan namin, many times nalilimutan namin ang inyong mga pangako. Nalilimutan namin ang inyong mga paalaala. Nalilimutan namin na Christian pala kami. Nalilimutan namin na may Kristo kami sa aming mga puso. Nalilimutan namin na may pangako ka pala sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, nawa muli mong buhayin ang mga katotohanan ito sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na manatiling gising sa amin pong paglakad sa mundong ito, sa amin pong paglilingkod sa inyo. Huwag mong hayaan na maagaw ng dyablo ang amin pong pagtatapat sa inyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, sa umagang ito na tumingin kami sa iba at hindi sa inyo. Na maniwala kami sa iba at hindi sa inyong salita. Lord, tulungan mo kami sa pamagitan ng paalaala ng inyong pong salita na manatili na nakatingin lamang sa Panginoong Jesucristo at makinig sa Kanya pong sinasabi. Lalo na at nakikita namin ang mga tanda na muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Lord, ang patuloy kong panalangin is you will find us awake and not sleeping. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.